Laking gulat na nga lang namin, bigla na nga lang sumabog yung aquarium ko. Bale, ito nga pala yung monster fish tank ko kung saan napakarami ko na nga pala inalaga ang isda na halos araw-araw nga nakakasama sa content ko. Napakarami nagtatanong sa inyo ano nga ba nangyari. Para malinawan ng lahat, dito nga sa video na to, tapusin nyo para malaman nyo nga kung ano nga kaya ang nangyari dito. Dahil kahit ako nga, blanco at hindi ko nga alam kung ano talaga ang totoo nangyari sa pagkabasag o pagsabog ng aking aquarium. Sa pagkakataon nga na to, naghahanap-hanap na lang din ako ng mga isda gawa na ngayong una namin kailangan i-save. Hindi na nga namin namalayan kung nakaapa kami at napakaraming ang bubog sa ibaba na to. Hanggang sa nung tinignan ko nga yung aquarium, itong pinakatank na to, yung pinakamalaki ko nga inalaga ang isda nandito sa gilid. Kinakabahan nga ako kasi parang wala ng buhay. At nung sinilip ko nga yung pinakatank, ang napansin ko nga lang doon, ang pinaka nabasag sa kanya is yung pinakaharap lang. 10 minutes nga bago mangyari insidente, nakapag-video pa nga ako nung tank ko habang pinapakain yung aking mga isda. Hanggang sa pagpasok ko nga sa loob after 10 minutes, nakingulat na nga lang namin na parang may sumabog nga na napakalakas at bigla na nga lang kami napasigaw din na aquarium ngayon. At napagbukas ko nga ng pinto, ito na nga ang mga bumungad sa amin. Sa ngayon, hinahanap ko na nga yung mga isda dito. Dalawa nga pala kami ng kaibigan ko na magkatulong na naghahanap ngayon. So totoo lang, nung una, blankong-blanko pa talaga ako. Hanggang bago matulog nga sobrang blanko ko. At about naman sa mga nagsasabi na manipis nga daw yung gawa sa aquarium, so totoo lang, wala akong idea. Basta nagpa-customize ako, sinabi yung presyo, nagbayad ako. Sa mga nagtatanong din kung sino yung gumawa ng aquarium ko, ikikip ko na lang muna as private. May mga nagsasabi kasi na yung aquarium ko daw ay 1/4 lang ang ginamit na glass. Sa thickness kasi wala talaga akong idea dyan. Siyempre, para sa akin, customer, sa pagkakaalam ko, sinabi ko yung gusto kong laki, dapat tansyado na rin nila yung volume at thickness nga ng pinakatank. Pero ayoko manisi. Wala namang may gusto sa nangyari. Kung napansin nyo na nga lang kanina kung saan-saan yung dupalop, namin natagpuan, iba't ibang klaseng isda ko ang inaalagaan, pati nga yung mga pagkain nilang feeders. Tila tumilampon nga sa napakalalayong parte. Sobrang lakas nga ng impact na nangyari na yun. Nalulungkot lang ako, gawa ng lahat ginawa namin halugugin, na kumpleto naman namin maliban nga lang sa isa, nawawala yung isang normal bisher. At dahil no choice nga ako, dito buti may tank yung kapatid ko, hiniram ko na nga lang muna. At nang medyo konti na imasmasan ako, tinawagan ko na nga yung gumawa nito. Yung gumawa ng tank, sinabi ko ngayon nangyari, nagulat nga rin siya kasi first time nga lang din nangyari sa kanya to. Sa ilang taon nga niya napagawa ng tank, ngayon nga lang nangyari na mayroong sumabog na tank. At pupunta nga rin siya agad. Kahit gabi na at malayo, doon naman ako natuwa kay kuya. Mulat sa pool kasi napakabait sa akin nun. At pagpasensya nyo na, hindi ko na sila magawang ma-acclimate. Gawa nang wala na talagang magagawa no choice na. Kailangan na silang ilipat muna dito para nga mas malaki. Kumbaga, improvise muna. Buti nga ako, meron ka akong fountain dito na may filter. Yung pinaka-filter, kaya pa kahit pa paano, meron nga silang hangin. Natatakot nga lang ako, baka ako mamaya may mga maglutangan na nga dito, gawa na hindi nga kayo nai-impact. Pero keep on praying ako na sana okay lahat sila. Gawa ng lahat ng isda na to, napaka-importante sa akin. Wala kasi akong binili dyan kahit isa. Lahat yan, galing sa mga kaibigan ko. Kaya talagang pinapahalagaan ko na sobra. Oscar, Bishir, Peacock Bass, saka yung mga feeders sa mga naiselba namin ngayon. At yung tangke nga pala, eto nga pala, pinalilinis na lang muna din sa amin, gawa ng pipikapin na nga rin to ngayon para nga maiayos ulit. Halos lahat nga ng komento nyo sa previous post ko about sa tank ko, halos lahat inabasa ko. Una, level po ang tubig ko. Kaya malabo nga na yung puwersa ng tubig, mismo sa harap lang. February 1 ko nga pala kinuha to, ngayong buwan lang din. At nilagyan ko ng tubig to, ilang araw lang din na nakalipas, kaya sa pagkakaalam ko nga, nasa 10 days pa lang to mula na may tubig ko at nasira na nga agad. At may mga nag-comment rin, baka daw sa bato. Baka nga raw mismo gawa ng mapakabigat nga daw ng bato, pero hindi po sa bato kasi yung pinakailalim nito, wala nga rin pong crack. As in yung harap lang talaga. May nagsasabi naman baka daw dahil dun sa sump na nilagay ko, yung submersible pump, pero hindi eh. Walang epekto yung submersible pump na nilagay ko. Naiisip ko na nga lang talaga na possible na nangyari baka dahil sa volume ng tubig. Gawa ng halos 1 to 2 inches na nga lang yun dipa sa pinakaibabaw nga ng tank. At napakarami rin nga nagsasabi sa lahat-lahat, parang 90% na sinasabi napakanipis nga daw nung glass na ginamit. Sabi ko nga sa inyo, wala akong idea dun. Pero basta malaki na lang din pasasalamat ko sa gumawa, gawa na napakabait nga niya sa akin. Mismo ngayong gabi nga, pinuntahan niya at dumating na nga siya, kinuha na nga rin yung tank at kinabukasan nga, ito na nga yung sitwasyon. May nag-comment kasi, baka nga raw dahil dito sa stand, baka daw walang suporta yung gitna. Meron pong suporta yan, 5 nga yan kung tutuusin. At meron nga rin rubber matting yan, at saka yung styro nga ng aquarium may napakakapal. Ayoko manisi at wala naman dapat sisihin, wala naman may kagustuhan na nangyari na to. Pansin ko na nga lang sa pinaglipatan ko, napakabilis nga lumabo. Hindi nga kinakaya ng filter, mapalinaw agad yung ganitong kadami nga na isda. Kaya nga gagawan ko na lang din ng paraan mamaya at buti na nga lang dito, nailabas na nga na yung mga gamit ko para mapaarawan, naghihintay na nga lang din kami ng araw. Gawa na medyo makulimlim at binanyo na nga lang din namin tong pwesto ko para nga lahat ng bato at bubog matanggal na lang din. Sinabon na nga lang din namin gawa na napakalansa nga ng amoy. At pagdating nga ng tanghali,
laking gulat ko na nga lang, napakadumi na nga nung tank. Sobrang labo na rin talaga kaya nang gumawa na ako ng improvised na filter dito. Para nga salain lahat ng dumi. Gagamitin ko nga isa akong submersible pump para nga mapabilis ang pagpapalinaw at paglilinis nga nun. At buti na nga lang, meron nga pala akong mga lava rock dito na hindi ko pa nagagamit. Isa-set up ko sana yun sa mga chambers. Buti na lang, ito muna nga gagamitin ko ngayon para sa pansamantalang filter. At finally, buti na nga lang, umaraw na kaya naman nailabas na nga namin to, pati itong aking artificial grass na matting. At sinet up ko na nga dito, yung DIY lang na filter ko, pansamantala lang talaga yan. Pero alam ko, napakalaki nga na maitutulong nito. Isipin nyo, 10 minutes pa lang ang nakalipas mula kanina, ang bilis ng nilinaw ng tubig. At nung nilagyan ko ng ilaw after 30 minutes, grabe, tingnan nyo naman, napakalinaw na talaga. Sa pagkakataon na to, alam kong magtatagal pa ang buhay ng mga laga ko isda at mahihintay namin ulit yung bago kong ang tank. Nakakabigla man na nangyari, pero kailangan palagi natin maging positibo sa buhay. Sabi ko na nga lang lagi, sa pangangaral ko, lahat na nangyari sa atin, may rason. Sana yung maging lesson dito sa iba. At ngayon, natututo na nga rin ako, gawa ng baguhan nga ako sa pag-aalaga ng mga monster fish at pagkakaroon nga ng ganitong kalaking tank. Sabi nga nila, bad day lang yan, hindi bad life. Muli, maraming salamat sa inyo sa mga nagbigay ng advice. Napakarami nyo, hindi ko na kayo kailangan isa-isayin. Basta maraming salamat sa inyo. Alam niyo na kung sino kayo yun. Masyang muli, maraming salamat sa pagsuporta sa akin. Mula resort era hanggang sa umabot nung nakilala tayo, namatay yung kinakapatid ko. At mas nakilala ng lubos nung panahon kay Hamtaro. At ngayon, laking tuwa ko na lang din. Gawa na yung passion at habit ko sa mga alaga ko at pagmamahal ko. Sa paggawa ng content sa kanila, minamahal nyo na rin. Muli, maraming salamat. Farm Life. Peace out.